Mayor Baste, magandang hapon po sa inyo. Kamusta po kayo today, sir? Okay lang. Mayor Baste, meron po ba kayong opinion sa nangyari kay Mike at saka Defensor at saka kay Senator Rodante Marcoleta, sir? Isa lang ang masasabi ko, mahirap talaga intindihin ang kilos ng gobyerno kung bakit may mga tao nakukulong ngayon. Kasi siyempre sila yung nasa kapangyarihan. Kung sino yung hindi sumunod sa kanila o ayaw sumunod sa kanila, paparusahan talaga nila yan. Eh, para hindi na humaba yung usapan, it's because they're in power and those that oppose them, they will do everything using the bureaucracy or anything and the law against people, those who oppose them. So, wala tayong magagawa dyan. Eh, meron ka talagang abusado na administrasyon. Sir, on a different topic, doon sa currently nangyayaring day 3 na po ng impeachment against Vice President Sara Duterte, your sister, do you have any thoughts or reaction in as far as the trial is going at the moment? Ako hindi ako nanonood. Kasi nung simula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was, 3 years ago. Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nung nagkalapuan na, andyan na yung usapang impeachment against the Vice President. For what? The confidential funds. Ngayon dinadagdagan nila na kung ano-ano na lang pwedeng idagdag, di ba? Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really, like the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi kaya nga nila ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Gusto nila sila. That's all that I can say. Pag pumayag yung mga tao, wala na kami magawa. Sir, ano po yung reaction ninyo doon sa bago-bago lang na natapos ng INC rally na nagpakita talaga ng suporta ang mga Pilipino na-extend pa siya for 3 days in as far as airing their concerns to what's happening to our country? Balik ka doon yung pangutaan namin. Okay. Ano po yung reaction niyo, sir, doon sa INC rally? Hindi ko alam. Wala akong, hindi naman ako involved nun. And hindi naman nakuha nila yung main objective nila. It was to deter the administration from taking Rodante Marcoleta. So I do not know. Sir, I have no comment. Sir, marami pong mga kababayan natin na nagsasabi na in the event sana hindi po mangyari na ma-impeach nila si Vice President Duterte, there will be another Duterte that will be running for the presidency. What's your reaction to the clamor of the people that your names and also that of Congressman Pulong are surfacing? We let tomorrow take care of itself. Pero yung mga ganon, sana wag. Kapoy kayo na. Masulong. Sir, lastly, on a different matter, pinayagan po ng trial chamber na ang prosecution mag-go through sa mga possession ng papa mo upon his arrival here during his surrender. What's your reaction to that, sir? Kasi na makita, may dala akong papa. Yung brief. Utang ina, na sa lilaing makita. Diha. Sir, just to conclude, do you have a message to the Filipinos? Well, probably, balik na tayo sa impeachment because that's the biggest issue now. Kung papayag kayo, wala akong problema sa amin. Tingin nyo, wala talaga silbi ang konstitusyon natin. Wala kami magawa. In the first place, nandyan lang naman kami kasi binoto kami
as elected representatives that will uphold the mismong constitution na pero tingnan natin kasi destiny talaga ng tao yan kung anong mangyayari sa kanya. Pero yung masasabi ko lang talaga, ginawa nila yung impeachment na the entire campaign for 3 years talaga nilang pinagsikapan ng administrasyon yan kasi gusto nila sila pa rin. Yan nga. They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang main reason ng impeachment na yun. Sir, on behalf of the Filipino community all over the world, we are steadfast in our support. Laban lang sir, nandito kami sa inyo. Duterte! Thank you. Magandang araw po sa inyong lahat. Lunes po ngayon at syempre dalawang napaka-importanting bagay ang isa'y nangyari na at ang isa'y mangyayari pa. Ang una po syempre, inaresto na po si Senator Rodante Marcoleta. At ang pangalawa ay ang kauna-unahang araw ng impeachment trial ni VP Sara. Pag-usapan po muna natin yung pag-aresto kay Senator Marcoleta. Sa totoo lang po, hindi ko po inaasahan ng pag-aresto. Bakit po? Ayon sa ating rules of court, kinakailangan ang unang-unang gagawin ng mga maestrado kapag merong information na nasampa laban kahit kanino, ay titignan kung merong probable cause. Ang probable cause ay yung ebidensya na nagpapatunay na merong krimen na nangyari at yung akusado ang siyang mukhang gumawa ng krimen na yon. Sa tingin ko po talaga, bilang isang abogado ng mahigit 30 years na po, meron bang probable cause? Wala po. Kasi nga po, unang-una, yung elemento ng plunder na dapat series of acts, dalawang akto ang dapat na pinibintang sa isang akusado, ay wala naman doon sa impormasyon laban kay Marcoleta. Ang impormasyon ay sa pagtatanggap lamang ng 75 million di umano para sa kampanya. So, iisa lang po yan. Ang sabi ng Korte Suprema at ang sabi ng batas doon sa Estrada versus Desierto, kinakailangan series of acts, at least dalawang bagay ang ginawa na dapat ay patungo sa krimen ng pagdarambong. Iisa lang po ang inallege nila. Pangalawa po, yun nga po, yung sinasabi na pinagbabawal at pinapatawan ng parusa ay pagtatanggap ng kahit anong konsiderasyon kapalit nga ng isang bagay na kabahagi ng patungkulan ng taong gobyerno. Nung mga panahon na binigyan naman po siya ng campaign funds, siya ay naghahanda pa lang para maging kandidato para Senado. Kung maalala ninyo, noong 2022, Senator Marcoleta at ako ay tumakbo rin para sa senador. Pero si Senator Marcoleta hindi nagtuloy at bumalik sa kanyang upuan bilang isang party list congressman. Alam niyo po, talagang that was his blessing. Kasi nung siya bumalik bilang congressman at nangyari nga itong panggigipit kay VP Sara, at least nakita ng taong bayan kung paano niya dinipensahan si VP Sara sa mababang kapulungan. At ngayon, siya naman po ngayon ang ginigipit, no? Dahil nga sa kanyang pagsuporta sa mga Duterte. So sa tingin ko po, yung pagbibigay ng campaign funds, hindi po yan pinagbabawal. Wala pong parusa yan. Lalong-lalo na yung nangyari naman kay Senator Marcoleta ay deklarado sa kanyang salin ang donasyon na tinanggap. At dahil ito naman ay ginamit para sa eleksyon, wala pong require ang batas kung hindi ideklara yan sa SOCHE, Statement of Campaign Contribution and Expenditures. At kung merong sobra, kailangan ideklara yan bilang income. Dahil ang intensyon ng campaign contribution ay talagang dapat gamitin para sa eleksyon. Hindi dapat tinatago para ipunin. So sa tingin ko, talaga naman pong katungkulan ng hukuman na dapat na-dismiss yan for lack of probable cause kasi wala yung isang elemento ng plunder at saka yung kaisa-isang sinasabi nila na plunder ay isang bagay na hindi naman pinagbabawal sa batas. Pero bakit po nangyayari ito? Well, alam niyo po, ako naman naniniwala patas itong justice ni Senator Marcoleta. Ang problema sa ating sistema ng batas talaga
sa kagustuhan ng Korte Suprema na mabilisan ang paglilitis sa mga kaso, inalis na yung kapangyarihan na talagang bukod pa dun sa motu proprio na ang mga West ay titignan kung merong probable cause at i-order na i-dismiss ang kaso kung wala talagang ebidensya, tinanggal yung remedyo na pwedeng hingin ng isang akusado na ang hukuman mismo ay tumingin talaga sa ebidensya. Bakit? Well, ang sabi ng Korte Suprema, hindi na kinakailangan magkaroon ng ganyan, bagamat ganyan yung dahilan. Kaya nung minsan, si Ping Lacson, napapalang visa yung warrant of arrest sa kanya, na nagkaroon ng determination ng isang Manila RTC na walang probable cause. Bakit tinanggal yan ng Korte Suprema? Kasi sabi ng Korte Suprema na siyang gumawa po o bumuo ng revised rules of criminal procedure, yan naman talaga katungkulan ng mga West. Hindi na kinakailangan ilagay yan. At para mapabilis ang daloy ng mga kaso, mas mabuti pa dumiretso na sa trial, humingi ng petition for bail, i-present ang ebidensya at kung wala sapat na ebidensya, magbigay ng bail para siya'y magkaroon ng panandaliang kalayaan. Pero sa aking palagay po, gaya na nangyari dito kay Senator Marcoleta, hindi sapat talaga na yung presumption na gagawin ng mga West, yung kanilang katungkulan at tignan kung merong probable cause, kinakailangan talaga bigyan ng pagkakataon ang akusado na talagang repasuhin kung ano yung naging basuhan para kasuhan siya at questionin sa hukuman. Bakit? Kasi ngayong tinanggal natin yan at ikaw ay nasasakda sa isang non-billable case, kulong ka muna. Unfortunately po, mga kulungan natin, kunindi na ng lahat ng mga human rights groups sa buong daigdig na talagang inhumane, degrading, cruel punishment amounting to torture. Kasi nga po, overcrowded ang mga jails natin, maliliit, napakadaming mga nakakulong na hindi naman sapat ang espasyo para sa mga nakakulong, kakaunti yung budget para sa pagkain. Mantakin ninyo, kung ikaw ay walang kasalanan, bago ka makapiyansa, kinakailangan mo nang matulog. At hindi po yan panandalian. Yan po ay aabot sa buwan. Kasi kung ang requirement is magpresenta ng ebidensya muna ng prosecution. Although theoretically, dapat yan within 1 month, minsan ko lang po nakita yan sinunod ng hukuman. Yun po yun sa kidnapping case ni Madriaga na kung saan talaga naman yung RTC judge, wala nang ibang ginawa, wala nang ibang dininig kundi yung kaso namin sa loob ng 1 buwan at nagdesisyon siya na sapat ang ebidensya, malakas ang ebidensya para ipagkait ang bail dito kay Madriaga na ngayon naman ay testigo. So sa akin po, makiusap sa Korte Suprema, ang hinihingi ko lang naman, ibalik yung karapatan ng akusado na humingi sa hukuman ng pagkakataon na repasuhin muli ang probable cause. Kasi wala naman pong mawawala. Bakit po natin tatanggalin yan? Samantalang ang nais naman natin ng lahat ay magkaroon ng o makamit ang katarungan. So kung yan ay magpapatagal sa kaso, so be it. Dahil yan naman ay isang paraan para maiwasan nga yung pagkakakulong ng mga tao na wala namang pagkakasala at biktima lamang ng tanim kaso. Gaya ni Senator Marcoleta at gaya ko. Now, meron pa rin pong remedyo na alam ko gagawin niya ni Senator Marcoleta, yung petition for review sa Korte Suprema. Pero yun nga pong problema matagal yung proseso bago maaktuhan niya ng hukuman at meanwhile nakakulong ka. Bakit ba ang iniisip ng Korte Suprema na baliwala itong karapatan ng kalayaan samantalang pagkatapos po ng karapatang mabuhay at karapatan ng malayang pananalita, ang karapatan ng pagiging malaya ang isa sa pinaka-importanteng karapatang pantao. So sa akin, kung ibabalik yung proseso na po pwedeng humingi ng determination of probable cause, yan po ay magiging makatarungan sa akusado dahil hindi naman siya dapat makulong kung talagang walang ebidensya laban sa kanya, at sa Estado dahil hindi naman dapat na gumagastos ang Estado para malitis ang isang tao kung wala naman talagang ebidensya laban sa kanya. Well, ngayon po ay kauna-unahang araw din ng paglilitis kay Inday Sara Duterte, no? At alam naman po natin, 4 ang basihan nila, no? Unang-una po ay yung pagwaldas po ng confidential funds, no?
Minsan simula po sila 125, lumobo to 650. Ang aligasyon ng prosecution, linustay daw yan. Ang problema dyan is, ang ebidensya lang nila ay may mga pondo na ibinigay sa mga tao na fictitious sa mga pangalan. Ganyan po talaga ang patakaran kapag confidential fund at papatunayan yan ng presidente na hindi linalagay ang mga pangalan ng mga impormante na nagbibigay ng mga maselang impormasyon sa gobyerno kapalit ng salapi. No? At ang pinaka-importanting depensa dyan, wala naman pong kahit anong ebidensya na pinakita ang prosecution o yung mga nagrereklamo sa Kamara de Representante na nakinabang si BP Sara dun sa pera na di umano ay dinispalko. Ang kinakailangan po dyan, merong personal gain. Yan po yung ground 1. Ang ground 2, yung pananakot daw, pagbabanta sa presidente. Ano ba naman ang ginawa ni BP Sara kung hindi sabihin na pag ako'y napatay, kumuha na rin ako ng tao na papatay sa kanila. Wala pong banta dyan dahil yan po ay subject to a condition na po pwede o hindi po pwedeng mangyari. So wala pong pag-uutos yan na malinaw. At bukod pa dyan, dahil yan ay kabahagi ng karapatan ng malayang pananalita, yan po ay protektado ng ating saligang batas. Pangatlo po, yung sinasabi nilang graft and corruption dahil unexplained wealth. Well, unang-una po, nakita naman natin na ang mga pinagbasihan ng mga mambabata sa mababang kapulungan para sabihin na mayroong unexplained wealth itong si Inday Sara Duterte ay mga detalye na ibinigay ng AMLAC. At nakita rin natin na ibinigay nila ang mga dokumento labag sa batas na nagsasabi na hindi man lang po pwedeng buksan yung mga accounts na yan nang walang court approval. So ang tanong, magagamit ba yan sa Senado na ito nga ay mga nakalap sa mapamaraan na lumabag sa karapatan ni VP Sara at sa ating mga batas. At yung isa pa ay yung unexplained wealth daw, no? Na betrayal of public trust na hiwalay pa doon sa graft and corruption. Pero sa akin nga, una-una, no? Lahat ng bagay na binibintang kay VP Sara dapat gawain niya nung siya ay Vice President. Pero alam natin na sandaling-sandaling panahon lang siya naging Vice President. At ang cover ng impeachment complaint na hindi pa kasama yung mga mangyayari pang mga araw bilang isang Vice President, ito in effect ay para lamang dun sa unang 3 taon ng kanyang pamumuno bilang isang Vice President. At ang dapat na maging basihan lang dyan, kung ano talaga yung meron siya dito sa 3 taon na siya ay naglingkod bilang Vice President. Ang ebidensya ng prosecution kasama yung kanyang mga ari-arian nung panahon na hindi pa siya Vice President. Ulitin ko po ito'y impeachment. Ito'y para maalis sa pwesto ang isang pinakamataas na opisyalis ng gobyerno para sa gawain niya na either labag sa batas, labag sa saligang batas, labag sa ating mga batas, o hindi naman kaya pagtataksil sa sinumpaang katungkulan. Kinakailangan ang mga bagay-bagay na gagamitin na ebidensya laban sa isang impeachable officer ay mga bagay na ginawa nung siya ay umaakto sa posisyon kung saan siya dapat or tinatangkang tangkalin. Anyway, ang parehong pangyayari po ngayon ng pag-aresto kay Senator Marcoleta at ang pagsisimula ng impeachment, iisa lang po ang pakay niyan. Ang pakay, matanggal si VP Sara bilang banta sa Marcos Forever sa 2028. At syempre, ang pamamaraan ay unang-una para siya'y kinakailangan siya'y makonvict at matanggal sa pwesto at mapatawan ng perpetual disqualification from public office o yung hindi na siya po pwedeng pumasok sa gobyerno. So, ano naman ang relasyon ng ginawa nila kay Marcoleta? Well, bukod pa doon sa obvious na sinusupil ang kalayaan ng malayang pananalita ni Marcoleta na paulit-ulit kong sinasabi na parang martial law kasi ang non-bailable case works in the same way as yung suspension ng writ of the privilege of writ of habeas corpus dahil wala kang remedyo kapag walang legal na basihan ang pagkakakulong. Meron nga petition for bail pero napakatagal at meanwhile kulong ka muna. At meanwhile, tikom muna yung bibig sa loob ng kulungan. Isang dahilan nga kung bakit ako talaga, bagamat alam ko na walang kaebidensya laban sa akin, ay humingi ng asylum.
Kasi sa tingin ko, mas importante na magpatuloy ng ating karapatan ng malayang pananalita kesa naman mabulok sa kulungan na sigurado ay magiging torturous. So, ang ginagawa nila kay Marcoleta, pinapasupil, pinapatigil ang flood control scam na kung saan lumalabas na ang presidente, ang mastermind ng flood control scam, at syempre para bawasan ang hanay ng mga senador na boboto kay Inday Sara Duterte. Ngayon po, dalawa nang siguradong hindi makakaboto, lalong-lalo na kung hindi nila papayagan ng online voting. Yan po ay si Senator Jinggoy, tatlo na pala, si Senator Bato, at saka itong si Senator Marcoleta. Asahan nyo rin na dahil itong tatlo ay hindi makakaboto, bababawan nila yung numero ng 2/3 para siya makonvict. Ngayon po, yan ay 16. Tignan nyo po, dahil tatlo nang nawawala, 21, babasihan nila ng 2/3 ng 21. Ilan po yun? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 21. Tama nga ba yun? 7, 14, yeah. Sasabihin nila, baka 7 na lang yan. At alam naman natin, dahil meron silang 13 ngayon, ay meron silang 7. At kapag natanggal nila sa BP Sara, ayun na, perpetual disqualification from public office. At syempre po yung pag-aresto rin kay Marcoleta, kay Estrada, at saka kay De La Rosa, yan din ay mensahe ng Malacanang sa mga senador, pag hindi kayo sumunod sa gusto namin, kukulong din namin kayo dahil alam namin, lahat kayo may mga pagkakasala at po pwede namin gamitin yan para sa pagkakakulong na walang piyansa. Ano po ang gagawin ng mamamayan? Well, kinakailangan po magmatsyag, kinakailangan magsalita, at kinakailangan iparating at maghusga kung dapat pa bang magpatuloy ang ganitong klaseng gobyerno na nanunupil sa mga kalaban at naninira sa mga kalaban sa politika. Pilipinas, gising na po. Ito na po, itong araw na ito ang simula ng katapusan ng Republika ng Pilipinas. Salamat po sa inyong patuloy po tangkilik. Kaya na aking sinasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will have. God bless the Philippines. And see you. Bye.